Panibagong kalaban na naman ang ipapakilala at bibigyan na ng identity ang matanda na nakita sa tunnel ng Jeju Island sapagkat ngayon ay makakalaban ito ng tatay ni Jinwoo samantalang ang system ay tinatawag na si Jinwoo pabalik sa templo kung saan nagsimula ang lahat. Kaya naman simulan na natin ang chapter 110 up to chapter 111 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita na ang chairman ay napapahawak sa kanyang noo dahil hindi siya makapaniwala na nawala daw sa kanila si Minbyung at kahit alam niya daw na dapat na hindi na ito pwedeng i-consider na hunter dahil sa retired na ito ay nakakalungkot lamang daw ang naging sakripisyo ng buhay ni Minbyung. Alam niya rin daw na mas matinding pagsubok pa ang kanilang kakaharapin na maaaring makakita pa sila ng mas malaking pinsala at mas marami pang mamamatay sa inaharap. Biglang may tumawag sa kanyang cellphone at na-report na may lumabas na birang gate sa kalagitnaan ng highway at hindi raw sapat ang regular squad upang hawakan nito kung kaya't tatawag daw siya sa isa sa 5 major guild ng Korea. Biglang naalala ng chairman na nagbukas nga pala ng office si Jinwoo malapit sa kanilang bahay at iniisip naman ni Jinwoo na sigurado raw siyang may nakitang kakaiba si Mrs. Norma pero ano raw kaya ang nakita nito o kaya nakita daw kaya nito ang tungkol sa system? Ano raw kaya ang kinatatakutan ni Mrs. Norma dahil nakikita niya raw ang matinding takot nito at duda raw siya kung nais pa siyang makita ni Mrs. Norma. Napansin ni Jinwoo ang matinding traffic kung kaya't mas nais niya daw dumaan sa subway at dito ay tinawagan siya ng chairman at tanong ni Jinwoo kung ano raw ba ang kanyang maitutulong at napag-alaman niya na ang cause ng traffic ay dahil sa gate na nagpakita malapit sa kanila. Maaari daw bang i-clear ito ni Jinwoo at tanong ni Jinwoo kung okay lamang daw ba na pasukin niya ito kahit walang permit at natawa naman ng chairman dahil sino daw ba ang kanyang kausap ngayon kaya naman si Jinwoo ay napangiti at wag daw itong mag-alala sa pagpasok sa dungeon. Dito ay binabalita na sa TV ang pagpapakita ng gate sa kalagitnaan ng daan at pinipigilan naman ng babae ang isang tao pero nagulat din siya sapagkat si Jinwoo pala ang kanyang pinipigilan at nasurpresa naman ng mga tao sa kanyang pagpapakita. Ano raw ang ginagawa ni Jinwoo doon at kahit isa raw itong S-rank hunter ay kailangan daw nitong sumunod sa protocol at kahit may permit daw ito ay hindi niya hahayaan na pumasok si Jinwoo dahil kailangan daw nito ng makakasama upang ma-meet ang minimum numbers na kailangan. Kaya naman tumawag si Jinwoo kay chairman at sinabing meron daw konting problema at inabot niya ang kanyang cellphone sa babae at tanong ng babae kung sino daw ba ang nasa telepono. Sagot ni Jinwoo na ang tao daw na nasa telepono ay hindi pwedeng i-ignore ng babae kaya naman habang kausap niya ang chairman ay susundin niya raw ang kagustuhan nito. Pumasok na si Jinwoo sa gate at hinihiling ng babae na sana daw ay madapa ang bida at mabali ang paa nito at biglang nagulat ang mga agent dahil biglang naging kulay pula ang asul na gate kanina. Maaari daw kaya na nangyari ito dahil hiniling niyang masugatan si Jinwoo kanina samantalang si Jinwoo ay naramdaman na siya ay nakapasok sa isang red gate dungeon. Nagsara na daw ang entrance kung kaya't medyo mag-e-effort daw si Jinwoo ngayon at naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na wala daw itong magagawa dahil isa raw hunter si Jinwoo at kailangan daw nitong gawin ang dapat niyang gawin gaya daw ng ginawa ng kanyang ama noon. Isa raw bumbero ang kanyang ama bago ito maging isang hunter at na-inlove daw ang kanyang ina nang makita niya ang kanyang asawa na nagliligtas ng mga tao at dahil dala daw ni Jinwoo ang dugo nito ay wala siyang magagawa sa bagay na yon. Natuwa si Jinwoo dahil hindi kontra ang kanyang ina sa kanyang pagiging hunter at sa palagay niya raw ay hindi magiging challenge sa kanya ang dungeon na ito dahil tatapusin lamang niya ito sa loob ng isang araw at dito ay nagpakita na ang kanyang magiging kalaban. Nagsimula ng kalabanin ng mga shadow ni Jinwoo ang mga halimaw habang ang mga mage shadow naman ay pinapaulanan ng mga fireball ang kanilang kalaban at sinabi ni Jinwoo na ang mga hunter ay pinanganak upang manghunting at hindi lamang daw mga magic beasts ang pwede nilang makalaban. Kailangan daw mag-iingat ng mga hunter upang hindi rin sila mahunting ng iba dahil maaari daw magbago ang position sa kahit anong oras kung kaya't ang mga malalakas na hunter ay hindi nagpapabaya at kahit daw may libo-libong mga halimaw ang dapat nilang patayin ay hindi raw matatapos ang kanilang paghahunt
hunting. Pinakita naman si Igris at Iron ay tinatapos na ang kanilang kalaban habang si Kiba at Tank ay ganun din ang kanilang ginagawa, samantalang si Biro ay walang kahirap-hirap na tinatapos ang kanyang mga kalaban at nasabi muli ni Jinwoo na wala kahit isang hunter ang may intensyon na itigil ang paghahunting sa iba at dahil tapos na raw sila sa lugar na ito ay dumako na sila sa susunod nilang target. Sumunod ay pinakita ang isang lugar kung saan pinakitang muli ang taong nakakita sa tatay ni Jinwoo sapagkat ngayon naman ay nasa harap niya ang matanda na pinakita sa tunnel ng Jeju Island at sinabi nito na magaling daw magtago ang hinahanap niyang fragments of brilliant light at tanong nito na ano raw ba ang ginagawa ni Yogomut sa lugar na ito at sagot naman nito na naroon daw siya upang magbigay balita tungkol sa lugar na nasa bandang east. Ang tinutukoy daw ba nito ay ang lugar kung nasaan ang Shadow Monarchs pero ang pagkakaalam daw ng matanda na si Yogomut na raw ang bahala sa lugar na yon at sagot naman ni Yogomut na mukhang ang mga ruler daw ay pakakawalan ng legya sa bandang south ng Korea kung kaya't doon daw siya pupunta. Ano raw ang mangyayari sa Shadow Monarchs, tanong ng matanda at sagot naman ni Yogomut na as long na magagawa daw ng architect ang naging agreement nila ay wala daw silang magiging problema. Meron pa raw siyang ibabalita na iba dahil nakumpirman nila na ang the greatest fragment of brilliant light ay nasa Korea kung kaya't natuwa ang matanda at nagulat daw siya dahil sinabi pa ito sa kanya ni Yogomut ng personal. Kung pinahihintulutan daw siya ni Yogomut na igrab ang pagkakataong ito ay masaya daw niyang tatanggapin ito pero bago daw ang lahat ay mukhang napasunod sila sa lugar kung nasaan sila sapagkat ang nilalang daw na nasa kanilang harapan ay hindi maaaring mag-possess ng fragment of brilliant light pero bakit daw ito nag-iwan ng ebidensya sa kanila? Pwede raw na naroon ng lalaki upang pigilan ang kanilang plano at tanong ng lalaki na ang tinutukoy daw ba nilang lugar sa east ay ang South Korea at wika ng matanda na ano raw ba ang kailangan nito. Tinawag ni Yogomut ang matanda bilang Monarchs of Frost at sa palagay niya raw ay wala silang oras upang makipaglaro sa mga mahihina at sinabi ng Frost Monarchs na subukan daw ng lalaki na sila ay mahuli kung kaya nitong gawin. Biglang umatake ang lalaki at hindi niya raw hahayaan na makatakas ang dalawa at sa ginawa niyang pag-atake ay madali lamang hinarangan ito ng Frost Monarchs at dito ay pinakita na ang itsura ng lalaki sapagkat ito pala ang tatay ni Jinwoo pagkatapos ay isang pagsabog ang naganap sa lugar na ito. Sa Red Gate kung nasaan si Jinwoo ay tinanong ng halimaw na boss kung ang bida raw ba ang pumapatay sa kanyang mga alagad sapagkat binabati niya raw ito dahil ang katulad daw ni Jinwoo na isang mahina ay nakarating sa kanilang lugar at bukod pa raw doon ay kaya nitong makapagsalita ng kanilang lengguwahe. Pero hanggang dito na lamang daw si Jinwoo at sinabi magsilabasan na daw ang lahat ng kanyang mga alagad subalit siya ay nagtataka dahil ni isang halimaw ay walang nagpakita at sinabi naman ni Jinwoo na nagpapatawa daw ba itong halimaw dahil ngayon ay pinalabas niya na ang kanyang mga shadow kung saan dala-dala nila ang mga bangkay ng mga magic beast at mukha daw walang natirang buhay sa kanyang mga alagad. Tanong ng boss kung ano raw ba ang nangyari at may biglang binato sa kanya ang shadow ni Jinwoo at nang makita niya ito ay ito pala ang ulo ng kanyang alagad. Habang umuulan sa lugar ay pinakita na muli dito ang mga general ni Jinwoo at wika naman ng boss na isa raw bastardo ang bida at sinabi naman ni Jinwoo na simulan na raw nila ang pag-atake kaya naman doon ay dali-dali nagsiatake sila Biro, Tank, Iron at Igris. Winawasiwas lamang nila Iron ng mga halimaw na umaharang sa kanila habang ang ibang halimaw ay aatakihin naman si Jinwoo subalit si Tank ay madali lamang pinatay ang mga halimaw. Sinabi ng boss na wag daw siyang gaguhin ni Jinwoo subalit nakabang lamang si Biro at Igris para protektahan si Jinwoo at pinutol ni Biro ang kanang kamay nito habang si Igris naman ay pinutol ang kaliwang paa ng boss. Napabagsak ang boss sa lupa samantalang si Kiba ay ginamit ang kanyang skill upang palakihin ang kanyang tarub sabay gamit ng kanyang gravity upang i-pressure sa lupa ang boss at ngayon daw ay sagutin daw ng halimaw ang itatanong ni Jinwoo. Kung makikipag-cooperate daw ang boss ay padadaliin ni Jinwoo ang kanyang magiging kamatayan subalit sa uli kahit sa pagkamatay ng boss ay walang nakuwang impormasyon si Jinwoo dahil maaari daw na nagiging sagabal na naman ang system sa kanya. It doesn't matter na raw kung ganun man ang nangyari dahil malalaman niya rin ang lahat pagdating ng tamang oras at dito ay pinakita ang susi na kanyang nakuha dahil na-meet niya na ang requirements upang malaman kung para saan ang susi dahil ang susi na ito ay magagamit niya upang makarating sa Kartenon Temple. Kahit gustuhin daw ni Jinwoo ay hindi niya raw makakalimutan ang Kartenon Temple sapagkat ang templo na ito ang double dungeon kung saan nagsimula ang lahat. Tinatawag daw siya ng system upang bumalik sa templo subalit ngayon daw ay ibang-iba na siya kung ikukumpara noong siya ay unang makarating dito at kung ang lahat daw ng pangyayaring kanyang naranasan ay planado pala at may naghihintay sa kanya ay hintayin lamang daw siya nito dahil pupunta
pinupuntahan siya ng ating bida at dito ay pinakita ang mukha ng estatwa na nakita nila noon. Ano kaya ang nangyari sa laban ng tatay ni Jinwoo laban sa Frost Monarch at maaari kaya na ang architect na tinutukoy ni Yogo mutay ang system na alam ni Jinwoo?